Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Totoo nga ba itong sinasabi ng karamihan na si VP Sara ay may sayad, may diferensya sa utak? At kahit na si Montulfo ay sinasabi na si VP Sara ay certified baliw. At narito ang video courtesy sa atin ng ating kaibigang Sa Iyong Araw. Marami ang nagsasabi, pati ang mga kababayan natin, na tila may sakit sa isip ang ating Vice Presidente. Isa mo pa dito si Montulfo na sinabi niya sa kanyang FB post na si Sara ay certified na baliw. Pero ang tanong, totoo ba ito? Isama pa dito sila Sandro Marcos at ilang mambabatas na tila may problema nga sa mental health si Sara. Pero nagsalita na ang isang psychiatrist na wala raw problema si VP Sara. Pero nakakagulat, mas matindi pa, isa raw siyang hayop na ano? Well, dito sa sinabing walang problema sa pag-iisip, ayon dito sa itong eksperto sa mental health, si Andrew G. Masigan of the Philippine Star ang nagsasabi na walang problema sa utak si VP Sara, kundi parang hayop na nasugatan. At kapag ang hayop ay nasusukol, example ang cobra ay nasusukol mo yung cobra, ay tutuklaw na yun. Kapag sobra mo nang malapit sa kanya o naapakan mo ang isang cobra, ay talagang tutuklaw yan. Kaya ganito daw ang pag-describe sa ugali ni VP Sara. Pero para sa akin ay isa itong bipolar. Meron talaga itong mental health problem. Nasa genetics, nasa gene niya. Nakikita ko at naobserbahan ko na biglang magalit, tapos minsan ay okay lang, di ba? Sumasayaw pa ng TikTok. Pero kapag nagkaroon ng stress ay yung mata niya umiikot, dumidilat. Kaya hindi siya normal. Para sa akin ay meron ngang mental health problem. Alright, panoorin muna natin. Balikan natin ang video courtesy ng ating kaibigang Sa Iyong Araw. Gusto ko, ang galing ng ulo niya ba? Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan. Hanggang siya ay klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. May sira ba talaga si VP Sara? May sakit ba talaga siya? Certified na baliw, iyan ang salitang binitawan ni Montulfo tungkol kay VP Sara Duterte. Hindi nag-iisa sa pag-uusga. Sandro Marcos, Matthew Manotok, mga Marcos mismo ang nagsasabing tila hindi maayos ang pag-iisip ni VP Sara. Sumunod ang ilang mababatas, Senado, Kongreso, tila nagkakaisa sa isang obserbasyon. May diferensya, may kailangang ipasuri. Tama, merong kailangan ipasuri diyan. Kasi ang tao na hindi nakakakita, hindi nakakaalam ng realidad. Halimbawa, ikaw ay isang tao na hindi mo alam ang reality. Ano ba ang tunay na realidad sa panahon ngayon, di ba? Ano ba ang nangyayari pero hindi mo nakita? Katulad na lamang ng nagiging 20 pesos per kilo ang bigas, ay hindi niya nakita ang realidad. At binanatan pa niya, di ba? Ang bigas na nabudol-budol na naman daw ang mga tao dahil sa ang bigas ay nagiging 20 pesos. Budol-budol ba yung nakakain na yung mga tao ng 20 pesos? Kaya merong disconnection to reality. Ang kanyang pag-iisip ay naputol yung realidad. Hindi niya kayang makita ang realidad. Ang realidad sa kanya ay yung kanyang iniisip na away-away palagi at makuha nila muli ang upuan ng bansa, ang trono na nawala sa kanila ay gusto nilang mabalik sa kanila, which is malayong mangyari dahil hindi na nga pwede. Dahil alam na ng taong bayan kung idaan sa butuhan na hindi na talaga sila makabalik. Kasi alam na ng sambayan ng Pilipinas kung anong klaseng mga tao ito. Kaya ang taong hindi nakakita, hindi nakakaalam, hindi nakakapansin sa realidad, sa totoong realidad, ay mayroong diferensya sa utak yan. Kahit saan nyo itanong,
na psychologist ay ang taong nawawala sa realidad ay delusional. At kung delusional ka, sakit sa utak yan. Kaya para sa akin, meron talaga. Merong something sa kanya which is considered mental health problem. Balik tayo sa ating kaibigang sa iyong araw. Paliwanag ng isang psychiatrist ayon sa isang columnist. Sa isang pribadong hapunan, isang lisensyadong psychiatrist ang naglabas ng mas malalim na opinyon. Hindi raw ito clinical mental illness, kundi isang hayop na sugatan, nasa survival mood, lumaban gamit ang tanging alam niyang paraan, galit, mura, banta, pananakot. Bakit? Dahil siguro sa wakas nararamdaman niyang hindi siya untouchable. Ito ang entitlement na bunga ng kapangyarihan. Isipin mo ito, kaibigan, bata pa lang sila, nakaluklok na sa pwesto ang amang si Duterte. Tila isinilang sa trono, lumaki sa kulturang sila ang batas, ngunit ngayong inaalisan ng kapangyarihan, sinusuri, tinatanggalan ng pondo, boom, nagka-crash ang ilusyon. Ayon pa sa isang psychiatrist, hindi siya ang sanay mawalan, sanay siyang sambahin. Kaya yung rant, hindi yan baliw, kundi reaksyon ng isang reyna na unti-unting nawawala ng kaharian. Tama din naman yan na reaksyon yan ng reyna na unti-unting nawala ng kaharian o talagang nawala na ng kaharian. Pero para sa akin, kung atin titingnan, mas mataas pa ang katayuan nila Marcos noon kumpara sa mga Duterte, di ba? Kasi si Presidenteng PBBM ay nanggaling sa ama na presidente. Si BP Sara ay nanggaling sa ama na mayor. Kaya kung tingnan natin ang kaharian, ay mas malaki ang kaharian ng mga Marcos. Pero bakit hindi ganun si PBBM? Nang pinabagsak si Apolacay, ang kanyang ama, pinabagsak ng mga oligarki sa Pilipinas, ay bakit tahimik na lamang ang mga Marcos? Bakit hindi na sila nagkipaglaban, di ba? Yun yung mga utak na normal. Kasi nakikita mo na hindi na pwede kasi yung suporta ng tao ay nasa iba na. Kaya maghintay ka na lang ng oras na muling babango ang pangalan, di ba? Na muling hanapin ka ng taong bayan. Dito kina Sara ay iba eh. Kahit ayaw na ng mga tao sa kanila ay gusto pa nila at pinipilit yung mga sarili nila. Kaya delusional, meron ngang something na masasabi natin na mental health problem. Mental health problem talaga yan. At yung sinasabi ng isang psychologist na parang hayop na nasugatan at nasusukol na kaya lumalaban, na ang tanging alam sa paglaban ay pagmumura at pagbabanta at pagsasalita ng masasakit, ay na lang yan, defense mechanism na lang yan ng isang baliw. Diba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Defense mechanism ng isang delusional ng merong mental disorder. Hindi yan ang defense mechanism ng mga normal na pag-iisip. O tingnan natin sila Aquino, di ba? Dating presidente, Cory Aquino, ang kanyang anak si Pinoy naging presidente. Nang matalo sila sa politika, bumalik pa ba sila? Nagipaglaban pa ba? Yang lakas ng Dilawan malakas ang Dilawan. Pero hindi na sila bumalik, hindi na nag-iingay dahil normal ang pag-iisip at akseptado nila. Accept nila ang realidad na ayaw na ng mga tao sa kanila. So yun, normal yun na pag-iisip. Pero ang tao na magipaglaban, magipagpatayan pa kahit wala ng pag-asa, di ba? Ay matatawag natin na delusional at merong something talaga na tinatawag na mental health problem or mental disorder. Yan ang katotohanan. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Di ba tama ako? Sila lang talagang ganitong ugali. Marami naman ang naging presidente noon pero nang matalo ay tahimik na, di ba? Unang example nga dyan ay sila PBBM. Nang mapatalsik si Apolacay, ang ama, ay tahimik na sila at kumandidato lang na isang senador, di ba, si PBBM.
at naghintay lang ng tamang oras na lalakas muli ang kanilang pangalan. Kaya ito yung tamang oras eh. Kaya nakabalik sila. Nakabalik sila hindi sa pagkipag-away, sa pagbabanta. Nakabalik sila dahil sa gusto ng taong bayan, di ba? At hindi sila naninira ng katulad ng ginagawa ng mga Duterte. Kaya mayroon something kay VP Sara, lalo na kapag magsalita siya, di ba? Hindi ganun ang salita ng normal na tao, lalo na kapag ikay sikat na public figure, public servant. Hindi dapat ganun ang salita, parang nagsalita ay killer eh. Parang ano talaga, yung walang pinag-aralan. Kaya ang tao na na-detach, na-disconnect sa realidad dito sa planeta natin, hindi niya alam ang totoong nangyayari. Ang alam niya ay yung nangyayari sa ibang planeta ay wala na sa katinuan, di ba? Hindi niya nakita ang realidad. Kaya merong mental problem. Tama ang sabi ni Montulfo na meron ngang certified baliw nga ito si VP Sara. Yan naman ang tingin ko ay hindi talaga baliw, pero merong something na mental problem sa kanya. Okay, balik tayo sa ating video courtesy ng Sa Iyong Araw. Pero mapapansin natin, may TikTok na sa gitna ng iskandalo sumayaw, naka-feather hat, naka-beret outfit, kasama ang mga kasambahay. Isang normal ba ang ganito? Sabi ng psychiatrist, hindi raw ito baliw, ito'y makiri, paraan ng pagtalikod, panginis sa mga nambabatikos. Parang sinasabi niyang, wala kayong epekto sa akin, pero may epekto nga ba? Baka kasi kung walang epekto, hindi na niya kailangan magpanggap. Ang tanong ay, kaya bang pag-aanin ng katwiran ang kawala? Itong pagsasayaw niya ng TikTok dito, ito, ayan, ay sudden shift of mode. Ang sudden shift of mode, yung biglang kumambyo yung kanyang ugali. Galing sa killer instinct ay nagiging dancer, nagiging TikToker. O anong tawag sa taong ganun na biglang kumambyo at nagiba yung kanyang ugali, di ba? Galing sa matapang nagiging TikToker. Di sudden shift of mode ay bipolar na yan, di ba? Kahit saan nyo itanong na psychologist, di ba kapag nag-shift ang mode mo ng bigla, nag-flip, ay isa kang flip at isa kang bipolar. Dalawa ang dalawa ang dulo mo, ang pole. Kaya nga bipolar eh, south and north. Kahapon ay south ang polarity mo, ngayon ay nagiging north ang polarity mo. Anong tawag sa iyo? Dalawang polar ka, so bipolar ka. Ayan, nagiging dancer, masayahin, ayan, nakangiti pa. Pero sa ibang video ay killer instinct, nasa killer mode. Kaya hindi normal na tao yan, kahit sinong tanongin nyo na psychologist, mga kababayan. Kapag ganyan, merong sudden shift of mode, ay matatawag ka na bipolar. Okay, balik tayo sa ating video. Ang tanong, nakakatulong ba ang paliwanag sa galit, kabastusan, at pananakot? Maaaring hindi, pero nabibigyang liwanag nito kung bakit siya naging ganoon. Hindi excuse, pero explanation. Kaya kapag tinanong mo ako ngayon, baliw ba si VP Sara? Ang sagot ko, hindi ko alam. Pero ayon sa mga kolumnista, siya raw ay delusyonal at tila lubhang mapanganib. Ang pinakamasakit sa lahat, nang tanungin kung ano ang kondisyon para magkabati sila ng mga Marcos, sagot niya, dapat humingi muna sila ng tawad kay Pastor Kibuloy. Anong klaseng prioridad yan? Ipinagtatanggol ang isang taong may kasong human trafficking habang libu-libong Pilipino ang namatay sa giyera kontra sa droga ng ama niya. Habang ninanakawan tayo ng pogo, family, smuggling at korupsyon, gusto niya maghingi ng tawad ang gobyerno sa mga iniimbestigahan ngayon. Isang pa dito, ang problema sa dahing Netherlands na kung saan nandun ngayon ang ama at ang papalapit na impeachment case laban kay VP Sara ay paparating na rin. At talaga namang mapapansin natin sa mga rally ni VP Sara
ang pambabatikos sa mga ginagawa ng administrasyon ngayon. Kahit na ang 20 pesos na bigas ay pinatulan na niya at talaga namang iba na ito, kaibigan. Ito ang tawag kay Bibi Sara sa ibang titulo ay Queen of Tukhang. Ay ngayon pwede nang tawagin ito na Queen of Mental Health, di ba? Queen of DDS Mental Problem ang taong ito. Queen palagi ito eh. Hindi lang Queen of Mental Health and Tukhang, kundi Queen of Lies. Mga queen ito ng ng itong mga pananalita na maling-mali at disinformation. Marami siyang titulo eh. Lahat ng titulo niya ay queen siya. Siya yung queen, di ba? Maganda to, imbitahin ni Boy Abunda, di ba? Para talagang queen of talk na siya doon. Queen of chismis na, hindi na yung queen of tukhang, queen of mental health problem, at kung anong queen of disinformation, queen of lies, queen of hell, di ba? Sabi niya, siya yung reyna ng impyerno. Kaya ang daming titulo niya. Kaya anong tawag niyo sa taong ganyan na maraming kiniklaim na titulo, di ba? Meron ngang problem sa pag-iisip pero ibang degree, di ba? Hindi naman yung baliw na nasa daan tapos naghubad ng damit and then nagsasalita ng mag-isa. Ibang klaseng baliw yun. Yun ang totoong baliw. Ito ay parang nagbaliw-baliwan pero actually meron talaga siyang saltik sa utak. Meron nga siyang bipolar na tendency sa tingin ko. Kasi biglang mag-shift yung mode niya eh. From killer instinct into a TikToker. Anong tawag mo diyan? Di ba? Ang saya-saya pa nilang sumayaw. Pero kinabukasan ay yung mata niya didilat, ikot-ikot na naman. At bibirahin niya naman ang mga Marcos. Alright, tapusin na natin ang video courtesy ng ating kaibigang Sa Iyong Araw. Hindi ito pagiging baliw. Ito ay pagiging manhid. Therefore, ano ang bottom line? Si Sara Duterte ay produkto ng sistemang siya rin ang nagpalala. Hindi siya mentally ill sa clinical sense. Pero ayon sa mga kolumnista, siya ay delusional, entitled at disconnected sa katotohanan. At kung may tanong ka pa kung siya ba ay dapat manatili sa pwesto, isa lang ang masasabi natin. Ang pinakamapanganib na lider ay hindi yung baliw, kundi yung naniniwalang siya ay outrageously outstanding. Ito mga kababayan, tingnan nyo tong mata niya dito. Ayan o. Ayan. O, anong klaseng mata yan? Diba, mata ba ba yan? Ito, balikan natin no. Makikita mo kasi sa mata ng tao. Kaya nga tinatawag na the eyes is the window to a human soul. Ang mata daw natin ay ang bintana na makikita yung ating kaluluwa. Kaya sa mata pa lamang, makikita mo na kung ano ang kaluluwa. Ayun no. Ano bang klaseng, ay nako. Ano bang klaseng, makikita mo yung kaluluwa niya sa mata niya eh. Umiikot, sabi ko dumidilat. Minsan magpaawa-awa ipik ang mata tapos didilat naman na parang nasapian ng ito. Paano yung mata niya? Maya yan, iikot na, ayun na, sabi ko ayan o. Ayan, dumilat, ay umikot na. So anong tawag nyo dyan mga kababayan? Pag-comment na lang sa ating comment section. Bato-bato sa langit na maanok magalit, ang pikon ay laging talo. Okay, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para naman makatulong kayo sa aming mga content creator at makatulong na rin tayo sa ating mamamayang Pilipinos. Alright, hanggang sa muli, ako'y magpapaalam na mga kababayan.